Wag na tayong magpatumpik-tumpik pa, kumbatsero. Aha. Dahil matagal na tayong hindi nakakakita ng isang dalaginding na pwedeng sabihin sa atin na walk up like this. Wow, talaga. Ha? Walk up like this. Aha. Oo, sino ba siya? Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ay makakasama natin ngayong umaga. Yusek Claire, magandang morning! Yes, good morning Anthony, good morning Jerry at sa lahat ng nanonood ng 2x2. Good morning. Ginising ka ba namin ng maagang-maga? Oo. Parang, talaga. Parang yung mata mo ay parang gusto pang matulog. Parang gusto pang matulog. Oo. Well, salamat sa pagpapaunlak mo sa aming imbitasyon. Una-una, alam naman namin na nasusubaybayan nito itong pambungad namin na balita, may kinalaman sa impeachment complaint laban sa Pangulo. Ano sabi ni Presidente rito? Nagkausap na ba kayo? Ako personally hindi ko pa nakausap ang Pangulo pero nakarating na sa atin kung ano ba yung kanyang naramdaman. Sabi nga natin even before sa briefing kahapon, inaasahan to dahil naman iningay na ito ni Congressman Erice. Okay, sinabi niya nilapitan siya, di umano ng supporter ng Vice Presidente para i-endorso yung impeachment complaint na inilalatag laban sa Pangulo. So hindi na ito siguro nakakataka na pero magsasampa talaga. Pero ayon naman sa Pangulo, even before, siya ay kumikilala ng konstitusyon, ginagalang niya ang due process, ginagalang niya ang proseso. So kung ano ang magaganap, ito naman itatanggapin ng Pangulo. Pero sabi nga nila, ang impeachment ay it's a political process rather than legal. Ito po ay paramihan ng bilang. Kakampi. Kampihan. Paramihan ng kakampi. Kaya lang, nabanggit mo yung pangalang Egay Erice. Sabi ni Congressman Erice, mukhang nagdududa daw siya dito eh. Parang ito ay para mabakuran nung 1-year bar rule ang Pangulo na nagsampa ng isang kasong ang tingin nila mahina. Siguro yun ang kanyang opinion. Actually, Anthony, no, hindi ko pa nakikita. Ako personally, hindi ko pa nakikita yung laman ng complaint. At hindi pa rin nababasa ito ng Pangulo. Pero pinakita naman kasi yung grounds eh. Inisa-isa yung grounds. Pero yung paano idinitalya ito, hindi pa natin alam. Kataka-taka. Siguro kataka-taka rin siya yung nilapitan ng mga supporters ng DDS. Hindi ba kataka-taka? Kaya yung ganun. Dami-dami mga issues na pwede kasi sagutin. Pero kilala niya na background check niyo na ba, Attorney Claire, Yusek, itong si Attorney Andre Jesus, kung sino ito, anong background niya, anong personality niya para mag-file ng ganitong complaints laban sa Pangulo? Ako personally hindi pa Ako hindi pa dahil kahapon lang ito sinampa. Ang nakita ko lang kasi yung party list. Yun lang yung nakita ko na may isa siya sa mga pangalan na nabanggit lang ng ICI. So yun lang yung pagkakaalam natin. Ang binabanggit dito kay Attorney Andre De Jesus, ito daw ay nakababag na dati nung yung friend si Attorney Glenn Chong before. So parang kaya ganun nila tinitingnan eh. Kaaway ni Glenn Chong na supposedly isang DDS. Tapos ang description pa dito kay Attorney Andre De Jesus ay tagapagtanggol ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kaya tinitingnan nila na parang ito'y moro-morong filing lamang, Yusek. Ang gusto ko kasi malaman, Anthony, no? Kasi hindi ko naman pa nakausap ang First Lady patungkol dyan. Isinampa niya ba yung disbarment na nire-represent niya ang First Lady o he just filed it on his own? Oo, kasi marami naman nagsasampa ng disbarment pero hindi naman nila kliyente yung nagiging subject matter. So yun lang yung gusto ko malaman kasi ang First Lady sa aking pagkakaalam hindi siya nagsasampa ng kaso eh. So, Sa aking pagkakaalam. buti klaruhin natin yon. So, are you saying, Yusek Claire, na si Attorney Andre De Jesus ay hindi
hindi abogado ni First Lady Lisa Araneta Marcos? Yun nga kasi yung gusto ko malaman. Ako tuloy sabi ko, hindi pa kami nagkakausap ni First Lady. Ang gusto ko lang si malaman kung sinampahan niya ba ito nang nirepresent niya yung First Lady or nag-file siya nito on his own. Kasi anybody can file at disbarment pag may nakikita kang maling ginagawa ng lawyer. So yun lang yung gusto kong malaman. Kasi ako, Anthony and Jerry, hindi ko talaga alam kung nirepresent niya ba yung First Lady sa disbarment case. Eto, may naging statement na pala ito si Attorney De Jesus na yung kanya daw ginawa, his actions are not guided by political affiliation or partisan interest, and that he not aligned with any political color. Ang gusto lang daw niya, his sole motivation in filing the impeachment complaint is to bring forward issues that have long been discussed in podcast, television programs, and public forums. Yun lang daw. Wala daw, hindi daw siya connected sa kahit kanino. sino. Kahit kanino. Kahit kanino. Pero Yun naman pala po nag-ano naman pala siya, nagliwanag naman siya. Kasi ako sabi ko personally, hindi ko pa talaga alam kasi hindi ko pa nakausap si First Lady patungkol dyan. yung pong nag-file ng impeachment, ay nag-endorse si Congressman Jerny Nisay. Ng Pusong Pinoy. Ano sabi nyo? Isa siya sa mga nasa listahan ng ICI. Kontratista, contractor ng na nabanggit sa ICI. Is it relevant and material, Your Honor? Yung pagiging contractor niya? Overruled. hindi ko alam kasi yun lang yung nakita ko sa news nung nasama yung pangalan niya, wala akong ibang nakita kundi yun lang. So kung konektado to sa flood control project, hindi natin alam. So yun lang yung madidescribe ko sa nag-endorso na party list. Hindi, kasi sa mahigit 300 na mga kongresista, itong nandun pa sa listahan ng mga contractor ang nag-endorse. So, kaya nga tinatanong namin, bagamat pasay na yung relevance and materiality ng ginawa niya, tinanong ko pa rin, meron nga kayang connection dun yun? Nasaktan ba siya dahil kinasuhan siya sa ombudsman, kaya siya Romeres back ngayon to divert the issue? Pwede, can be. Kaya lang hindi kasi ako makakapagsabi kung ano yung intention nila Kung ang intention ni attorney Andre De Jesus, para sa katotohanan at siya naman ay inendorso ng sinasabing party list, siguro siya din ay para sa katotohanan. At ang Pangulo din naman na pag nagkataon, para rin sa katotohanan. So, pareho lang yan. Ito naman yung para rin sa taong bayan. Para maliwanagan na yan once and for all, na although dati na natin ito napaliwanag, dati na natin ito nasagot, pero pabalik-balik pa rin yung issue na ito. Ang standard po dyan, Attorney Claire, Yusek Claire, ay, di ba, i-refer yan sa Committee on Justice, ano? Ilalagay sa order of business, i-refer sa Committee on Justice. Nagsalita na si Speaker Faustino D, yung iba pang mga leader ng Kongreso na wala silang nakikitang batayan, but it is incumbent upon them to act on the complaint. So, pag nakarating po sa Committee on Justice, magkakaroon ng determination yan on whether the complaint is sufficient in form and in substance. Ready ba kayo na bulat-latin tong lahat ng ito? Halimbawa, yung tanong na nagda-drugs ba ang Pangulo? Gusto nyo bang talakayin yun ng Committee on Justice? De unang-una, siyempre tignan mo nila kung tama ba yung form na yan. Ako kasi sabi ko nga, hindi ko pa nakita. So kung papasok man at pag-uusapan na talaga yung substance nito, even before naman, Jerry, itong issue na to, matagal na namin itong napag-usapan. So kung yan ang mga grounds nila, madali naman itong mapasinungalingan. Diba? Madali itong mapasinungalingan ng Pangulo. Pero kung dadaan sa proseso talaga to, igagalang to ng Pangulo. Yun yung isa, yung isang binabanggit. Pangalawa, yung hindi niya pag-veto sa anyay mga unconstitutional provisions ng budget. Ang unang-una, matatawag ba natin yung breach of trust? Betrayal of trust? So,
makikita natin, sabi nga natin, lalo-lalo na noong 2025, pinag-ingatan ng Pangulo yung budget. Hindi ba siya pa yung nagpasimula ng investigasyon? Kung ang Pangulo ay talaga lamang para lukuhin ng bayan dahil dito sa pondo na to, tingin nyo ba magpapaimbestiga pa to? Hindi ba hindi na dapat? Kasi itatago niya na yung mga kabulukan. Pero hindi eh. Kahit maapektuhan yung kanyang administrasyon, kahit maapektuhan ng kahit papaano yung ekonomiya, ang pinili ng Pangulo ay linisin ang gobyerno. Paunti-unti, linisin mula sa corrupt officials. So, yung pa ba sasabihin natin na may betrayal of public trust? So, mahirap na patunayan ito eh. Dahil mismo ang Pangulo, ang sinabi niya, ang pondo na yan, DBM, dapat may conditional implementation. FLR, for later release yan. Kapag hindi napatunayan na dapat na ibigay ang pondo, huwag ibigay ang pondo. Kaya nga maraming umaray. Diba? Maraming umaray. Kahit nga yung kanyang kapatid, umaray eh. Pati pala yung creation ng Independent Commission for Infrastructure ay binanggit. Pati yung inutos daw yung pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So sinasabi niyo, Yusek Claire, hindi ito ikinababahala ng palasyo, itong impeachment complaint na ito? Ayoko namang sabihin na hindi kinababahala. Pero ang Pangulo kasi ay ready dahil alam niya at alam namin at alam ng karamihan sa atin. Ang Pangulo nagtatrabaho o ma-action na naaayon naman sa konstitusyon at naaayon sa batas. Hindi naman siya susuway sa batas at kaya alam namin na kakayanin naman na ipaliwanag sa taong bayan kung ano itong mga issues na ito. Ito pala yung statement ni Congressman Egay Erice. That the 4-page complaint filed by Attorney Andre De Jesus can be easily dismissed as it lacks form and substance. Yan ang sinabi ni Attorney Egay Erice. Salamat kung nagpapaka-abogado na siya sa Pangulo. Ngayon pala. Salamat sa iyo, Congressman Egay. Hindi yung nag-aabogado sa Pangulo eh. Pero ang sinasabi niya doon, ito ay ipinail para magkaroon na kagad ng protection yung 1-year bar. Si Attorney Andre De Jesus, he describes Attorney Andre De Jesus as someone who is who used to defend the First Lady and now is complaining against the President. From defender to complainant. Hindi ko masasabi yan. Talaga, actually, kaya nga gusto ko alamin muna Sige nga. kung yan ba mismo ay inutusan ng First Lady na siya i-represent sa isang disbarment case. So, ibahin natin yun, ha? Wag na niya munang intrigahin. Kahit siya yung nilapitan ng mga DDS, wag siya muna mang intriga dito sa ginagawa ng ibang tao. But sa atin, kung ano man yan, sa atin, ang focus natin, kung ano yung proseso, kung ano yung impeachment complaint at kailangan sagutin yan. Yun lang yung sa atin. Para mo naman sinasabi, Yusek Claire, na intrigero to si Congressman Erice. Ay, sorry Okay, ilang items na lang. Alam ko may interview. Sana all sikat. Dami nakapila. Dami nakapila. Abangan nyo si Yusek Claire sa iba pa, pero kami na nauna. Okay, kagabi ay sumuko na si Senator Bong Revilla at nasa custody na siya ng PNP ngayon after the issuance of arrest warrant laban po sa kanya. Paano ba dapat tingnan ng publiko yun? Yung nangyari na to kay Senator Bong Revilla? Actually, nung napanood ko yan kagabi, sabi ko, magandang gesture, nakakalungkot naman talaga, napaka-emotional ni dating Senator Bong Revilla. Pero magandang gesture yan, na nagpakita na siya, ipinakita niya sa taong bayan, okay, ako ang naaakusahan ngayon, pero susunod ako sa batas, susunod ako sa patawag, susunod ako sa warrant of arrest na ginawad at in-issue ng korte. Maganda yun. Dahil ibig sabihin, ano man mangyari, handa siyang ipagtanggol ang kanyang sarili. At magandang epekto na may voluntary surrender. Sana yun, ma-appreciate din ng tao ang ginawa ni Senator Bong Revilla dahil na hindi ginagawa ng iba. Ngayon, yung iba nagtatago, yung iba hindi nagpapakita, yung iba nasa abroad. Pero si Senator Bong Revilla, sumuko.
di na kailangang magpahanap. Nung nabalitaan daw niya na maaaring i-issue yung warrant of arrest, siya na ang personal na pumunta. Maganda pong gesture yun sa kanyang parte. Sa mga abogado, di ba may tinatawag na mitigating circumstance ba yan? Yes, mitigating circumstances yan. Pag na-consider na-convict siya, pag na-convict. So ayoko naman isipin na mitigating circumstance siya ngayon, dahil ayoko naman sabihin mako-convict siya. Diba? So siyempre kailangan niya ilaban to. But if ever mako-convict, magiging mitigating circumstance siya. So, marireduce yung penalty. Alam nyo, sinisingil kayo ng taong bayan tungkol dun sa bago magpasko no? So, do you consider Senator Bong Revilla as one of the big fishes? Pwede, opo. Senador po siya Sino pa ba susunod? Meron pa ba? Ayoko sabihin. Wala akong alam sa anong gagawin ng ombudsman sa karang DOJ. Tingnan na lang natin. Kasi yun ang hinahanap ng sinusumbatan kayo dun no? sabi ng Pangulo bago magpasko Yung contractor ba? Yes, actually, yung contractor, ito si Jerry. Jerry. Go ahead pa. Actually, sa kanyang naging report, ang Pangulo naman ay hindi nagpangalan kung sino yung maaaresto. Pero ang sabi niya, may mga tao na hindi magiging merry ang Christmas. So, syempre ang nasa isip niya, sino-sino ba yung mga nandiyan? Nandiyan ang mga Diskaya, nandiyan yung ibang mga DPWH officials. At wala siyang binanggit na sino man na politiko. Basta ang pangako ng Pangulo nung Pasko, bago magpasko, maraming hindi magiging merry ang Pasko. At totoo naman naging maraming hindi merry ang Christmas. Kaya lang sabi ko, may mga tao kasi na ang iniisip na dapat malaking isda. Merong mga mambabatas, ito ang mga mambabatas na sinasabi na puro salita lang ang Pangulo. Pero tingnan natin, Jerry and Anthony, hindi ba sa dinami, sa ilang buwan pa lamang, ang dami na nangyari. May mga napakulong, marami na na-issue ng warrant of arrest, may mga na-issue na ang Court of Appeals para sa pag-freeze ng assets, maraming kinasuhan ng BIR. So, marami nang sasakyan na benta ng Bureau of Customs. So, marami na nangyari, pero ang titignan lang nila, yung sasabing pagkukulang ng Pangulo na sa ating paningin ay walang pagkukulang. Dahil ang proseso, Jerry, hindi naman ito nakukuha sa 1 araw lang, 2 araw lang. Kaya nga yung iba dyan, ng mga mamabatas, yung iba abogado pa, para ba sasabi, ang bagal-bagal, tanong natin, kasi trial lawyer ako Anthony and Jerry, alam niyo naman yan. Hindi ganon kabilis agad-agad magsampa ng kaso. Hindi ganon kabilis agad-agad makapaggawa ng resolution para isampa yung kaso sa korte. So hindi ko na alam bakit nag-trial lawyer ba kayo para hindi nyo malaman na ang proseso ay hindi ganun kabilis? Hindi ganun kabilis na para bang mamadaliin mo just for the sake of optics na kailangan may mapakulong, kailangan na may masampan. Inaaral ito kasi once on the part of the DPWH and ICI, ang dami nilang nirekomenda. Kung di ako nagkakamali, 67. So, pag sinabi mo, pag ito binigay mo at sinumiti mo sa ombudsman, ang ombudsman na ngayon, ang mayroong obligasyon sa tao na aralin agad to at bigyan ng resolusyon para it's either recommendation ay to file or to dismiss the case. So, ang tandaan natin, ako Jerry and Anthony, hindi naman biro ang mag-aral ng bulto-bultong dokumento. Kaya doon sa iba mga mambabatas na sa amin na iinip sila, itry nyo po na kayo ang maging, kahit na maging prosecutor na lang, investigating prosecutor, kung gaano ba katagal para mag-aral, kung gaano ba kabilis para magsampa ng kaso, hindi po to basta-basta, hindi po to nilalaro. So yun yung payo natin sa mga mababatas na naninira pa, nasasabihin na ang bagal-bagal. Proseso po tayo dito, hindi po tayo laro lamang. Yan, narinig nyo yung payo. Magpayo nga kayo! Ayun, wala kay kumpanyera. Ikaw, kumpanyera. Clear ka. Kumusta pala kayo ni Kong Angel Balgones? Yes. Oo, Hindi si raw kayo boss nagpapa-interview sa Hindi kanya. raw kayo nagpapa-interview sa Hindi niya kanya. ako nakalimutan niya ng ako. Alas 4. na. Mahigising ba kayo na alas 4? Madaling araw. Ay, para kay Boss Angel. Walang problema. Kahit hindi na ako matulog. Ayan. At teka, panghuli na lang. Itong kay dating Secretary Manny Bonoan, isa sa mga unang pinili ng Pangulo yan para makasama niya sa gabinete. Ngayon, siya ang napupunteriya dito sa issue ng flood control.
Lalo na doon sa mga ano tawag doon, yung mga coordinates, mga grid coordinates. na mga maling coordinates na sinubmit sa Pangulo mismo para maging basihan ng mga kaso. Anong naging reaksyon ng Pangulo dito sa mga lumabas na impormasyon na ito, Yusek? Of course, ang Pangulo, kapag ka naman nalaman niya na siya ay niloloko, hindi yun maganda. Hindi maganda sa pakiramdam yun. Dahil ikaw bilang Pangulo, nagtiwala ka, nagbigay ka ng, kumbaga, yung 100% mong pagtitiwala dahil ikaw yung miyembro ng gabinete niya, hindi maganda kung siya'y lulukuhin. Pero dito kasi, syempre, nadinig naman natin kung ano yung sinabi ni Secretary Manny Bonoan na parang siya mismo ay naloko din. So, iwi-weigh din naman yan ng Pangulo at hindi naman agad ito magbibigay ng kanyang judgment eh. Hindi naman agad-agad ito maninisi o maiinis sa isang tao. Kailangan pa rin niyang iwi. Ano ba yung nangyari? Although nadinig niya na parang siya yung naloko dahil nagtiwala din lumalabas nagtiwala sa Secretary Manny Bonoan, pero bilang miyembro ng kabinete, obligasyon niya kasi talaga malaman eh. Para pag nag-report ka sa Pangulo, dapat alam mo. Yung command responsibility. Kaya lang, siyempre, babagsak din yung sa dulo. The buck stops here. Doon sa Pangulo na mismo yung dulo eh. Na siyang tumanggap ng mga maling report na yon. Tapos, sa kagustuhan ng Pangulo na maging maayos lahat ang trabaho, dahil binigyan ka ng trabaho na at may tiwala, so hindi maganda. So sa lahat na rin ng tao, mga tauhan ng Pangulo ngayon na nagtatrabaho para sa kanya at para sa bayan, maging honest lang tayo sa lahat ng ginagawa natin. Hindi naman to para sa Pangulo lang eh. Ito naman para sa taong bayan, para sa bansa. Kasi pag nagkamali kayo dyan at minali nyo ang Pangulo, makaka-apekto to talaga sa bansa. Naku, salamat po sa inyo, Yusek Claire, sa pagkakataon na to. May tanong lang ako on a lighter note. Meron ba kayo stylist? May stylist ka ba? Kasi parang napapansin ko yung mga Japorms mo pagka nag-briefing ka, press briefing. Parang... Kailangan lang na naka-Pilipiniana to promote. Sinasadya mo palang Pilipiniana ang suot. Yun kasi ang inuto sa akin na kailangan ko mag-Pilipiniana pagka nagbe-briefing. So parang you are like the modern Gabriela Silang, Pilipiniana. Ganun ba? Laging nakasaya. Tapos yung laging may sa balikat, may Ano ba tawag doon? Ano tawag doon sa... Butterfly, ano ba yun? Butterfly, I don't know kung butterfly something. Ayos, thank you. Thank you, Yusek. Yusek, salamat po. Sa ulitin, thank you. Salamat sa pagkakataon, Jerry and Anthony. Maraming salamat. Good Magandang morning. umaga po. Si Undersecretary Claire Castro, ang Palace Press Officer. Jerry